안녕하세요. 반갑습니다. So, pasingit lang muna. I will explain to you the training flow of our EPS topic course. Kasi there are questions po kung gaano po ba daw katagal yung ilalaan nila na training dito sa amin. Okay? So, our training program is actually quite different from the other training centers. It's because sa ibang training centers po kasi nakaset na po kung kailan matatapos yung training ninyo. Oo. So, dito po, ipapaintindi ko lang sa mga nagtatanong na different po. Kasi nakadepende po mismo sa sarili mo kung kailan mo tatapusin itong training na ito. Basta, we will give you 3 different stages, okay, during the whole training. First is the Korean language and culture course, in which we will be using the EPS topic book that has 60 chapters, yung revised version, issued or published by Human Resource Development Korea. Okay? Kasi this material kasi guys is actually designed for those who want to take the EPS topic exam. So bakit maghahanap pa ng ibang material? Ito na nga yung ibinigay sa atin ng HRD Korea. This material is also good, no? I can say it's because itong material na ito, it doesn't only contain grammatical rules, fundamental rules of Korean, it also contains work-related issues that have to be emphasized during the actual training. Kasi if ever man napala rin kayo makapagtrabaho sa South Korea, you will be spending most of your time working. Okay? Kaya dapat ma-orient kayo sa kung ano talaga yung nangyayari sa loob ng workplace. So it's very important. So when it comes to that, I can share to you my personal experience. No? Yung kung ano talaga yung nangyayari sa everyday life sa loob ng workplace. So 60 chapters, kailan matatapos? If everyday yung pasok, Monday to Friday, 4 hours a day, it will take, nasa 1.5 months. So based on my previous batch na hinandle ko. Pinakamatagal na yun. Kasi 60 chapters, but we will be focusing yung mga pinaka-point lang ng every chapter. Okay? Pag once a week naman yung klase guys, it will take 3 to 4 months. Depende po yan sa dami ng trainees. No? Kasi tulad ngayon, medyo marami na po yung ginahandle ko na hands-on. So, sa klase po kasi, ayaw ko pong mag-proceed sa next topic kapag kahit isa may hindi nakakaintindi. Gusto ko po lahat nakasabay bago mag-proceed sa next topic. Kaya po, pag may ganon, medyo naaapektuhan yung daloy o yung bilis ng training. Okay? So, 60 chapters, yun po yung estimated duration sa first stage. Okay? After that, after matapos itong book na ito, we will give you module, okay? That na kailangan mong tapusin within 15 days. The purpose of this module is for you to be able to review what you have learned during the first stage para lang ma-refresh yung mga pinag-discuss natin dito sa unang bahagi ng ating pagsasanay dito sa module na ito. And after that, pag nasabit mo na yan, that's the time na pwede ka na namin isabak sa grand finals. Itong pangatlong stage, which is the EPS Topic Review Course. Okay? EPS Topic Review Course, ito na talaga yung pinakamadugong part ng ating training. Kasi dito sa first stage, yung gagawin lang natin is iintindihin lang natin yung buong formula ng basic Korean language. Mga may intermediate part. Okay, mga rules, lahat, grammatical structures, iintindihin lang muna natin yon. Okay? Dito, magkakaroon, lahat ng mga natutunan mo dito, is i-a-apply na natin dito. Dito sa third, stage, dito natin mapapractice lahat yung mga nagpag-discussan natin sa first stage. Dito. Okay? Dito rin, every meeting, we will be covering 5 chapters of vocabularies. Iki-quiz po natin yon. Every meeting, magkakaroon po ng vocabulary quiz. The purpose of that is for you to build your vocabularies. Okay? So, halimbawa, sa meeting na ito, chapter 6 to 10. Next meeting, 11 to 15. Hanggang matapos natin yung 60 chapters na vocabs. Okay? Oo. And aside from that, magkakaroon din tayo ng assignments every day, in which yung assignments po, kamukhang-kamukha, puro na po yung questions, no? Kamukhang-kamukha na ng actual exam. Mga model questions of EPS topic.
Okay, so kaya yung mga vocabs na pinag-quiz natin is ma-encounter mo rin doon sa mga questions. Okay, so aside from that guys, I will be also teaching you the different techniques on how you are going to answer the different types of questions in the actual examination. Kasi may mga technique po iyan na makakatulong sa atin during the actual examination. Okay, pinaka number one tulong niyan is makapag-save tayo ng time. Kasi nga may time pressure. So may keyword technique in which pinaka gusto ng lahat, and also yung matching. May matching technique rin na kahit konting-konti lang yung alam mo na vocabs sa question na yan, you can answer that within seconds. Okay? Kahit mahaba na yung 1 minute. Okay? Oo, pwede yun. Okay? May mga technique na ganon. And I will be also teaching you the technique na talagang applicable sa lahat ng uri ng tanong na pag na-master mo, kayang-kaya mong ipasa yung exam kahit pa kahirapan. Okay? Oo. Sa dissection technique na yung talagang gusto kong matutunan ng bawat trainees. Okay? So, dito rin guys is we will be covering the 960 questions for reading and 960 questions for listening. Okay? Yung reviewer po na in-issue ng HRD Korea or POEA. By the way, itong training flow na ito guys, it's only applicable po doon sa mga hina-hands-on ko ngayon na training. Kasi may online trainings din po kasi kami. In which iba po yung trainer. So, may ibang setup po kami para doon. Okay? Ito guys para sa hands-on. Okay? And after that, after natin matapos yung book na may 60 yung reviewer, yung 960 questions listening, 960 questions reading, that's the time na pupunta na tayo sa pinaka dulo ng part ng ating training, yung 10 mock test. In which, sa 10 mock test na iyon guys, may experience mo kung ano yung may experience mo during the actual examination. Kasi yung 10 mock test na iyon, kamukhang-kamukha po iyon ng actual examination. So, on that part, magkakaroon na tayo ng shading, lahat ng rules na ini-apply during the actual examination will also be applied during our mock test. 10 beses yung mai-experience yung parang totoong exam. Okay? Minimum lang po yun. Kasi you have to meet the passing rate na sinet namin. May passing rate pa po guys na kailangan mong ipasa bago ka namin bigyan ng certificate. No? Na ikaw ay nakapagtapos ng ganyan, na napasan mo yan. Okay? So, kaya nga po, sinasabi ko po na ang training center po namin is hindi para sa mga tamad mag-aral. Oo. Kung tamad ka pong mag-aral, maaaring susuko ka during the middle. Oo. So ngayon, i-apply ko po yung anong dapat i-apply para matuto ng matuto. Okay, so bakit ganito po? Kasi the purpose lang naman nito guys is before na isend kayo namin sa actual venue, before we will send you on the actual examination video, ready na kayo. Okay? Ang pangit lang magpadala ng trainee sa venue na alanganin pang pumasa. Nag-training center ka pa pag ganon. Nag-aaksaya ka lang ng pera, ng oras. Hindi ka rin naman pala prepared. Okay? So kaya ito yung gagawin ng training center namin para sa inyo. And yung hihingiin lang namin is yung cooperation ninyo. Kasi kahit itong gaano pa karahaba yung training, pero pag kayo wala, hindi nyo ginagawa yung part ninyo, wala rin. Sayang lang lahat. Okay? So, I hope po, naklaro po ito. So, in all, the duration will take 6 months. Para naman po doon, paano po, no? Paano po yung mga mag-e-enroll ng January? Halimbawa, may exam na sa March. Okay? Pag January po kayo mag-enroll, may different approach po kami for that. Okay? So, we are planning on how to make you prepared within 3 months. Fully prepared, yung hindi alanganin. Okay, pero expect nyo na po na pag January kayo mag-e-enroll, tapos exam kayo March kayo mag-e-exam, talaga madugo na talaga yan. Okay? So yun lang po. So lamang po yung mga nakapag-prepare ng medyo mahaba. Okay? Kasi very
detail, no, yung ating pagdadaanan na training. Seryosong training po yung gagawin natin dito, guys.